So recently lang nagpalit tayo ng fuel filter dito sa Honda Click version 3 ng kapatid ko. At nakita natin sa 13,000 kilometers odo pa lang na tinakbo niya, marumi na yung fuel filter, kaya naman pinalitan natin siya ng genuine na bagong fuel filter. At ngayon naman meron tayo ditong isang Honda Click version 3, ito yung galing sa tropa natin. At 25,000 kilometers odo na siya at hindi pa napapalitan ng fuel filter, kung kaya naman titingnan natin kung gaano karumi pa yung fuel filter at papalitan natin siya nitong mas murang fuel filter na nabili natin galing sa SeaWorks. Toyota Tusho, set na po siya, may fuel filter at o-ring. Tara, tingnan natin. Ito nga pala yung odo ng tropa natin, kung makikita nyo dyan, 25,552 kilometers odo na po siya. At basta sa kanya, hindi pa nga daw po napapalitan yung kanyang fuel filter. At sakto naman po, may nabili tayong galing sa SeaWorks. Mas mura po siya compared dun sa genuine na nilagay natin dun sa kapatid ko, which is galing Honda. Nagra-range po siya ng 800 pesos yung fuel filter lang, tapos pagkasama yung o-ring abot siya ng 900 to 950, mga ganon. Pero itong nabili natin 200 plus pesos lang, mga 220 yata, ganon. At set na po siya guys, kung makikita nyo may o-ring na siya, may fuel filter mismo. At itong dust seal po niya sa taas. So kung gusto nyo makita yung video ng pagpalit natin dun sa version 3 ng kapatid ko, ilalagay ko yung link sa description guys. Pero this time, ito muna, SeaWorks yung ilalagay po natin. By the way, itong fuel filter na to, pwede siya sa Click 125 version 3, Click 160, Beat FI version T3, Genio XRM 125. Ayan, nakasulat naman dyan. Also, pagkakalam ko, pwede rin siya sa bagong labas na version 4 ngayon. At ilalagay ko po yung link nito guys sa description, pati na po yung para sa ibang brand. At check din po natin yung quality niya ngayon. Bago tayo magbukas ng fuel tank natin guys, open lang natin tong SeaWorks. Nabili natin siya ng mas mura at malayo po yung presyo niya sa genuine guys, no? So if ever all goods naman to, is makakatipid talaga tayo. At nakikita naman sa reviews, all goods siya guys kasi halos same siya ng material ng stock, pero not sure lang. Check ko yung yung stock natin kung same na same lang sila ng pagkapapel niya. So yun yung o-ring niya. Ito yung dust seal niya sa taas. Isang set na po siya, 220 more or less. Nasa 210 lang ata. Depende na sa voucher nyo yan, pero mga ganong range lang siya guys. Ayan, kung makikita nyo, yung nozzle ng version 3 is mahaba. Yung mga pang version 2 kasi, wala po silang extended na nozzle dito. Kaya naman hindi talaga uubra yung pang version 2 sa pang version 3 natin. At napansin ko guys, pagka open ko nito, may hinanap akong o-ring kaso wala akong makita. So wala rin ata sa plastic niya. Kung kaya naman yung gagamitin natin na o-ring dito sa pinaka nozzle ay yung sa stock. Ayun, yun lang yung kulang sa kanya. Pero all goods naman yun, maggamit naman natin yung sa luma natin. So yan, buksan lang natin yung tangke natin. Sa pagbabaklas na gagawin natin guys, hindi na tulad ng dati. Hindi na natin tatanggalin tong compartment tsaka upuan. Ito na lang yung babaklasin natin para ma-access yung pinaka fuel pump. So tanggalin lang natin tong 4 na tornilyo dyan. Gamit lang tayo ng Phillips screw. Actually kahit yung dalawa lang pala guys. Ayan, open na natin to. Baksado na yung dalawa dito sa taas. At makikita na natin tong fuel pump. Yan guys, para sa mga wala pang idea, nasa loob po ng fuel pump po natin yung fuel filter natin. At mamaya explain ko kung bakit kailangan natin siyang i-maintenance o palitan. Pero bago natin siya buksan guys, kagaya ng ginagawa natin, lilinisan muna natin yan. So gamit lang ako degreaser at saka brush. Para pag open natin, hindi po papasok yung mga alikabok na nakikita nyo dyan. Ayan, pangit kasi kapag ka-open po kasi nyan, gas na po yung makikita natin at pwedeng mahulog po doon yung mga dumi at maipon po siya sa tangke. So lilinisan lang natin, tubig, degreaser at saka brush. So safe naman basahin yan guys kasi hindi naman naka-expose yung mga wire po niya. Tsaka ito naka-lock naman po yan. So basahin lang natin, goods na goods naman yan guys. Sprayan ko lang siya ng degreaser, RAC degreaser yung gamit ko. Para yan, ang daming dumi. Pagkaangat kasi natin yan, mahuhulog yan eh. Pati yung paligid. Especially yung paligid guys, yung gilid-gilid. Pag nalinisan natin, punasan natin syempre para yung mga tubig naman is matuyo at hindi umalo mamaya sa gasolina. Next step natin, tatanggalin natin itong fuel line po natin. Iangat lang natin tong kulay blue na yan. Ayun, medyo mahigpit lang. Tapos ilabas natin siya. Ayan, sa nguso.
And direkta to guys sa fuel injector Kung kaya naman, para mapanatili din natin na functionable yung fuel injector po natin, kailangan malinis po yung fuel filter natin kasi dito rin dadaan yung gasolina. Kapag marumi yung dadaang gasolina dito, direkta po yan sa fuel injector po natin. Kung kaya naman, yun na yung halos pinaka-maintenance ng FI natin or fuel injector. After dito sa fuel line, dito naman sa sensor. So pipindutin nyo lang to, tapos tulak nyo siya palabas. Ayan, paklasada na siya. And tatanggalin na po natin yung apat na 10mm dito. Ayan, baklasin lang natin yan, tapos angat na yan. Mahugot na po natin yung fuel pump natin. So gamit tayo ng just guys, socket para hindi tayo mahirapan. Isa, dalawa. So dahan-dahan lang kayo pagdating dito kasi nasa dulo yan. Pag nahulog, pwede nyo pang baklasin to. So dahan-dahan lang kayo guys. Kakamay na lang natin pag palabas na siya. Tatlo. Lastly, pang-apat guys. Ayan, maklasado na. Gilid lang natin tong fuel line, tapos baklasin natin itong mga bracket po niya. Ayan, dalawang bracket niya guys, pwedeng magkabaliktaran mamaya yan. Wag lang mabaliktad kasi may nakasulat na up. Wag lang mabaliktad na ganyan, pero mabaliktad na mapagpalit, pwede yan. So ayan, tanggalin lang natin. Sa pag-angat nito guys, dahan-dahan kayo kasi pwedeng maputol to. So ako yung ginagawa ko, hinihila ko siya pangat dito sa dulo, tapos dito sa medyo malapit. Pag dito kasi mapwersa, baka maputol yung nozzle guys, delikado yon. So angat lang natin siya and persahin natin, at yun, pag tumunog na yun, baklasado na. Pero hindi nyo siya agad-agad matatanggal kasi meron pa yung mga buntot, may mga floater pa yan. Kung kaya naman yung gagawin natin ngayon is dedemo ko sa inyo kung paano pagtanggal. Pero bago yun, alisin ko na tong mga goma guys. Ito yung goma natin sa taas, ito yung seal natin, at ito naman po yung o-ring nya. Yan yung o-ring na pag na lagyan ng gas, bumubuka or lumalawlaw. Kaya naman kadalasan pinapalitan to. Angat lang natin guys, tapos yung orientation, tignan nyo yung orientation. Also dapat hindi masyadong puno yung gasolina nyo, hindi masyadong marami laman para hindi umapaw, hindi maging messy, hindi tumulo. Ngayon pa lang nakikita ko na yung fuel filter Tapos may mga kalawang din guys, so bago natin siya iangat, punasan ko tong kalawang kasi possible na pumasok yan Kalasan, ayan, yan di problema dyan kung na-stack up, kung di kayo nagpapalit. Magbibuild up yung kalawang dyan at katagalan, kakainin na ng kalawang itong pinaka gas tank nyo, lalo na yung uso na yan. Gamit lang akong basahan guys, yung kalawang nya is, siya, basa, basa siya, parang may halo na tubig kanina. Pero yun, di pa naman siya sobrang lala. Ayan guys, ulitin ko yung procedure natin, tanggalin ulit natin, wala na yung kalawang angat, tapos sugutin po natin siya ng kamay. Yan yung unang hugutin natin. 25K Odo 25.5 specific. Ito yung niya, fuel filter. Tapos tingnan nyo yung nozzle natin guys. Medyo madaming pasikot-sikot yan At huwag nyo pipilitin kung ayaw magpatanggal. Ayan, tatagilid natin na ganyan. Tapos ikutin natin siya. Ikot lang. Yun nyo lang, medyo tansya-tansyain nyo lang na hindi nyo siya mapipilit. Tapos ayan, pinakahuling lalabas, floater. So ngayon pa lang nakita ko na mas marumi yung 25K Odo, or kapag pinatagal nyo yung mga fuel filter. Ayan, kung makikita nyo, itim na, ang itim. Hinahanap po yung sa kapatid natin, yung 13K Odo. Hindi ko na makita yung pinaglumaan niya or yung pinagpalitan. Pero visual check, kita ko dun sa kapatid ko, 13K Odo. Mas marumi to guys, mas maitim. Asa kung bibilangin din natin, halos doble nung tinakbo nito, yung tinakbo ng sa kapatid ko bago magpalit. 13K tas 25.5, diba? Halos doble yung tinakbo nito. Ayan nakikita nyo, napakarumi. Ito yung bago natin guys. At explain ko lang kung bakit natin siya kailangang palitan or kailangang i-maintain, Ito kasi fuel filter natin yung nagsasala ng gasolina from sa ating gas tank, which is yun yung pinaglalagyan ng gas,
papunta doon sa ating mga fuel injector. So kailangan malinis kasi yung dumaloy na gasolina doon. Kaya naman ito yung responsible para malinis yung umangat na gasolina dito sa fuel pump at malinis po yung maibungay niya papunta sa fuel injector, diretso po sa ating mga makina. Ngayon, once na kumapal na po yung dumi nito or medyo marami na po yung naipon na dumi dito, hindi na po siya makakapag-filter ng maayos at marumi na po yung gasolinang lalabas dito sa fuel pump punta sa injector, pupunta sa makina. At magkakos po na magiging mahagok po yung ating mga motor, magastos na rin po sa gasolina kasi nagre-require po siya ng maraming gas na ilabas para mapag-function lang po ng maayos yung motor po natin. So minsan, pag sobrang dumi na rin to, medyo namamatay-matay na po yung motor natin. Pero yung pinaka sign na sobrang dumi na nito or hindi na siya operate ng maayos is humahagok na po. Also, walang hatak yung motor po natin. Kasi nga, hirap po umangat yung gasolina or marumi po yung gasolinang pupunta sa makina po natin. So yung recommended po natin dito, as always sinasabi ko, unang palit pwede na po yung 15K odo, then sa mga next palit po natin mga 12 to 15K odo. Sa 20K odo guys, medyo marumi na, katulad na lang nito 25K. Marumi na siya, doble na siya dun sa dumi nung 13K. Yung 13K odo pa nga lang is sobrang dumi na. So ito, dumoble pa yung dumi niya. So kung patatagalin pa natin yan, baka magkaroon kayo ng problema. At baka maging reason pa yon para masira po or bumara po yung fuel injector nyo at hindi na po mag-operate ng maayos. Napakamahal pa naman po ng fuel injector. So kailangan alagaan natin siya dito. About naman po sa kung paano natin mapapatagal yung buhay nito or matagal siyang dumumi is basically magpagas lang po tayo sa malinis na gas station. Yung mga Beep 3 katulad ng Shell, Petron, Caltex. Yan, malinis po yung gasolina nila. Pero sa mga hindi maiwasan pagkakataon, nagpapagas po tayo dun sa mga hindi kilalang brand or sa mga depote. Kung kaya naman nagkakaroon talaga ng build up na ganyan. Pero take note, kahit na sa mga Big 3 kayo nagpapagas, dudumi pa rin po yan, pero medyo matagal lang dumumi kasi medyo malinis naman yung gas nun pero hindi naman 100%. Kaya naman sa takdang panahon is kailangan nyo rin talagang magpalit at mag-maintenance nitong fuel filter ninyo. Sinisilip ko yung gas tank nya guys, medyo malinis naman no, pero may mga hindi tayo nakikitang chemical dyan, kaya ito talaga yung sumasalo nyan guys. Ayan. So palitan na natin siya. Ito yung bago natin, all set na po yan guys ha. Ilalagay ko yung link. So sa pagpapalit niya, napaka basic lang naman kasi may unclip lang po tayo dito sa likod. So para ma-unclip po yan guys, kailangan po nating i-open to tsaka yung kabila. So dalawang kamay, gamit lang yun ng dalawang kamay, bubukaan nyo lang. Pag pinilit nyo yan, mapuputol to. Okay lang na maputol kasi luma na yan, hindi nyo nagagamitin. Pero yun, para hindi natin maputol, luwag lang natin, tapos ikutin natin siya counterclockwise pag dito. Ayan o. So dito kasi siya nakaipit. Ayan, itong mga clamp na to, dito siya nakaipit guys. So yung o-ring niya na ipapalit natin, ito, lilipat natin yan dun sa bago. So yun guys, about sa material niya, hindi ko masabi kung ano yung pinagkaiba, pero quality naman yung pagkakagawa nitong SeaWorks. Hindi lang siya syempre same na same dito sa stock, pero palagay ko okay naman siya kasi marami naman reviews na gumagamit na nito. Kaya naman na yan, tatry natin siya. Durable naman yung pagkakagawa dito sa cloth niya, matibay. Hindi naman siya agad napipilas. Same sa stock guys. Tapos yung plastic niya dito, matibay naman siya. Tinitignan ko kung same eh. Same na matibay. Ayan, tapos yung posisyon, angle na tong nozzle niya, same lang naman. Pati yung posisyon nitong pang-lock niya. Same lang naman. Ayan, tapos meron din siyang hard na plastic dito sa gitna, pang suporta. Ayun guys, quality naman siya guys, hindi naman siya tinipid kahit medyo affordable siya. So lipat lang natin tong o-ring natin guys, itong maliit na o-ring po natin. Tapos pasok lang natin siya dito sa bago. So ilapat lang natin siya ng maayos para ma-shoot po siya dun sa nguso, dun sa pump natin. Ayun, ayusin nyo lang yung pagkakalagay. Tapos orientation, nakasunod po sa buntot, ayan ganyan. Pero bago natin siya ipasok is tatagilid muna natin siya ng konti para pumasok sa lock. Kasi may chances na mabaliktad nyo siya ng ganyan, mahirap pa kayo magpasok tsaka maputol. So ganyan po yan, shoot nyo lang dito, pasok nyo muna hanggang bumaon guys. Ganyan yung posisyon, pasok nyo muna. Ayan, nakapasok na. Tapos ititwist natin clockwise naman. So ikutin ko para makita nyo.
Ayan, clockwise para mag-lock. Ayan, nag-lock na yata. Yun, di na siya tumunog, no? Pero minsan tumutunog. Pag ganyan, nakalock na siya. Ayan, kung makikita nyo, nakalock na yung lock niya dito. Okay, goods na yan. Kabilaan. Okay, goods na. Tapos, next step natin, ilalagay naman po natin siya. Pero bago yon, ilalagay po natin yung bago nating O-ring tsaka seal. So ito, mas okay na bago yung gamitin natin kasi medyo lumuluwag po itong luma natin. Ayan o. Pagkatanggal po kasi niyan, medyo banat na siya. Luma natin medyo mahaba na eh. So ayan, tapos gagamit lang din tayo ng grasa guys para may suksok natin tong fuel pump. Ito yung pinakamahirap na part sa pagpapalit ng fuel filter, yung paglalagay ng fuel pump. Kasi kadalasan nagkakaroon ng tagas dito sa nguso kasi hindi nila na-fit in ng maayos or nailulubog tong o-ring. Sa paglalagay, dito nyo siya padaanin sa may floater, paakyat. Ayan, papunta dito sa layer na to, sa ilalim na layer. Diyan po yan susuot guys. Tapos ito namang isang o-ring natin or yung parang dust seal. Yung orientation niya nakatayo na ganyan. Tapos yung may parang awang dito sa loob, yan po yung nakatalikod. So pag nilagay po natin yan, ganyan. Para pagdating sa taas, is ganyan po yung posisyon yan guys. Ganyan yung posisyon niya sa taas. Ganito sa ilalim. At dito yan susuot sa taas. So dito sa isang o-ring natin, wala tayong problema sa pagsasaksak niyan dito sa ating gas tank. Kasi mag-fit in lang yan dito sa upper layer. Ang problema natin yung dito. Kasi minsan, hindi natin may susuksok agad yan kasi nga medyo masikip po yung clearance na to, yung diameter na to dito. Kaya naman ako nilalagyan ko siya ng konting-konting grasa guys. Konting-konting grasa. Yung tipong dudulas lang siya. Kasi napakahirap po niyang ilagay pag tuyong-tuyo po yan at wala po siyang pampadulas. Kung makikita nyo, nilalagay ko lang siya dito sa pinaka taas ng uso ng ating mga gas tank. At hindi po yan agad-agad papasok dahil nga nasa taas pa po yan. Also, mape-prevent po nito yung pagkakaroon ng kalawang agad nitong ating mga nguso kasi nga may parang waterproofing po siya or meron siyang grasa dyan. So pampadulas lang din natin yan guys. So yun, next step po natin, ibabaon na natin siya. So sa paglalagay nito, orientation nitong nguso nasa pagitan nito at sa paglalagay, unahin po natin tong floater. Ayan, tingnan nyo na lang, floater. Tapos isusuksok po natin yung buntot. Medyo may kahirapan to guys, lalo na kung hindi kayo sanay. Pero wag nyo lang ipipilit, yun lang itatandaan nyo. Wag nyo siyang pipilit kung hindi siya sumusuot. Kailangan hanapan nyo siya ng magandang spot. Ayan, tulad na lang yan. Ayan, medyo tinagilid na natin. Ganito yung posisyon niya bago pumasok yung fuel filter. Dapat na ganyan. Tapos ilulubog nyo siya unti-unti. Ayan. Tapos susuksok nyo lang siya gamit kamay. Ayan, make sure na malinis yung uso. Ayan, nalagyan na rin natin ng grasa. At ibabaw natin siya. Pepersay natin gamit yung dalawang kamay. Hopefully, makuha natin ng isang beses. Kailangan bumaon yan guys. Kasi pagkapatong natin dyan, may awang pa yan dito sa gilid. Ayan, kung makikita nyo sa side, may awang pa yan. So kailangan mag-fit in po siya ng maayos para hindi po tumagas yung gasolina natin dito. Kasi worst case scenario, pag hindi nag-fit in yan, inipit nyo lang basta-basta nitong bracket, direktan nyo siyang inipit na ganyan, may matatapon na gasolina dyan for sure. Danas ko na yan guys, nagkaroon na ako ng ganong senaryo. Kailangan muna talaga nating i-make sure na babaon itong ating pinaka fuel pump. Maipit yung o-ring natin at mag-fit in siya. So didiinan ko lang siya guys, persay natin. Yun. Ang bilis lang pala ibaon ng Seaworks. Sa genuine kasi nahirapan ako. Baon na siya guys. Yung pinagpawisan dito sa o-ring nitong Seaworks Sa genuine kasi guys, dito sa kapatid ko, ilang minuto rin yun. Nasa 10 minuto. 10 to 15 minutes. Ito, 1 minuto lang nabaon na natin. Bilis niyang ibaon. Ayan o, all goods na. At saka hindi na natin siya kailangang diinan kasi hindi na siya kumakawala agad. Ayan o, fit na siya guys. Kung makikita nyo yung natin dust seal, fit na siya. Ayan o, fit. Paikot. Tapos yan, make sure nyo lang na position dito yung nozzle ninyo. Tapos pwede na natin ilagay
itong mga bracket po natin. Ayan. Sa paglalagay po ng mga tornilyo, criss-cross yung ginagawa ko guys. Criss-cross. Dito sa taas, upper left, tapos lower right. Dahan-dahan lang tayo ba mahulog. Para yung baon po niya is pantay po. And dinan nyo lang. Hand tight muna. Daliri tight muna. Tapos didiinan po natin mamaya gamit yung socket wrench po natin. Ayan, diba? Napakadali lang magpalit. Hindi naman siya sobrang matrabaho talaga. So ito hindi na tinotorque yan guys, no? Hand tight lang kailangan yan. Basta wag nyo lang persahin kasi baka maputol yung poste, yung parang bolt nyo. At magkaroon kayo ng problema. Yan. All goods na. Yeah. Sakto lang guys. Hindi nyo kailangan persahin ng todong-todo. Swak lang. Yan. Diba? Iyon. All goods na tayo. Tapos, saksak lang natin yung fuel line natin. Kung hindi naman siya sobrang dumi, kahit wag nyo nang linisin guys, kasi sensitive yan. Pag may nakapasok na dumi, diretso dun sa fuel injector. So, wala naman siyang dumi dun sa pinakaloob. Saksak lang natin. So, dito, pwede nyo linisin itong part na to. Ayun, may konting dumi. Ayan. Tapos, shoot nyo lang siya. Ipersa nyo hanggang sa makalagpas siya dito sa linya na yan. And tas nakaangat rin dapat to bago nyo saksak. Pag nasaksak na, pindutin nyo to. Yan. Sa ganung paraan maglalak yan. So kahit ilahin natin yan, hindi siya aatras kasi nga nakalock na siya. Tapos kung 2 to 3 bar yung inyong mga gas tank, pwede nyong alugin, itest nyo kung may lalabas na gasolina. Pero ito kasi guys, 1 bar lang siya, 1 bar na lang. Blinking na nga halos. Hinayaan ko lang na ganyan para hindi po tayo mahirapan. 1 bar na lang. Walang aagos dyan. Pero na-make sure naman natin na nakabaon. Kaya walang sisingaw po dyan. Kahit papultang po natin yan, walang aapaw dyan guys. Tapos, check natin kung umuugong. Narinig ko na kanina eh. So, dapat pagkasusi, may ugong tayo maririnig. Ayun o. Parang nagbabibrate na cellphone yung tunog niya. Yun, all goods. Gumagana na maayos. Bira-bira natin. Yan. No need na reset po yung ECU niyan guys. Kasi wala naman tayong sensor na pinakailaman na makakapekto sa ECU po natin. So yun, kung gusto yung mag-avail ng Seaworks Toyota Tsusho na fuel filter, ilalagay ko po yung link sa description. Pati na rin po para sa ibang mga unit sa Yamaha, sa ibang brand ng Honda, ibang unit ng Honda. Makikita nyo naman po doon, piliin nyo lang kung ano yung unit nyo. Honda Click 160 ba? Aerox, NMAX, whatsoever, kayo na pong bahalang tumingin po dyan. So yun, successful po yung ginawa po natin pagpapalit ng fuel filter. Kung makikita nyo naman, sulit na napakarumi na po nyan sa 25,000 kilometers although. Advice po natin, kada 15k mas okay palit para wala pong problema sa hagok, hindi magastos sa gas, wala pong problema sa fuel injector po natin, hindi masira. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Palit ng fuel filter para sa ating mga Honda Click. 25k odo, napakarumi na yan. Bye bye.